morning, church! Sige tayong lahat ay tumayo. The presence of the King is in this place. Amen! Are we ready to receive from the Lord? Church, it is important that we come in the spirit of expectancy. Kailangan we expect something from the Lord today. Amen? Sabi ng Panginoon sa Jeremiah, "Is there anything too hard for me?" says the Lord. May mahirap ba sa Diyos? Kaya kapatid, you expect your miracle today. Right here, right now, God can give you the miracles you are waiting for. Amen? Sige, tayong lahat ay manalangin sa oras na ito. Amang banal, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa oras na ito. Sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. You deserve all the glory. You deserve all our praises, Lord. Salamat, salamat, salamat sa iyong presensya na aming nararanasan sa oras na ito. Salamat sa iyong kapangyarihan na alam namin na patuloy nakikilos sa buhay ng bawat isa. In the name of Jesus, Lord, we come in the spirit of expectancy. Lord, we expect great things from you right now. In the name of Jesus, alam namin, Panginoon, walang imposible sa iyong presensya. Walang imposible sa iyo. In the name of Jesus. Kaya ngayon, Panginoon, dinideklara namin ang mga milagro'y mangyayari sa lugar na ito, sa buhay ng bawat isa. In the name of Jesus, we thank you for the kingdom power manifestation in our lives and in our midst right now. In the name of Jesus, Holy Spirit, continue to bless us. Continue to move mightily in this place right now. In the name of Jesus, do whatever you will, do whatever you wish. We will not hinder you. In the name of Jesus, salamat, salamat, banal na Espiritu. Kumilos ka ng malaya sa buhay ng bawat isa, sa aming kalagitnaan, sa aming service ngayong umaga na ito. In the name of Jesus, maraming salamat po. Alam namin, Panginoon, patuloy kang gagawa sa buhay ng bawat isa. In the name of Jesus, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Amen. Good morning, church. Amen. Truly that it's a great day to worship our King Jesus. Amen. 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 Come on, church. Let's open our hearts and give our full attention to the one who deserves all the glory, praises, and honor. Amen. Amen. And as we sing, let's declare that with God, nothing is impossible. Amen. Are you ready, church? Amen. Hallelujah. Come on, church. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Say, nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Oh, 'cause I know that, 'cause I know that you can do anything. With your love voice, to you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. We shout, nothing is impossible. Hallelujah. Thank you, Jesus. Welcome on, church. Speak to every limitation. Will your victory
can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. We're living. Oh, it's your voice. Nothing is impossible. Hallelujah. Oh, truly that with you, oh God, nothing is impossible, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Welcome to church. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, hallelujah. I believe in you. I believe, I believe in you. Go on, church. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe in you. Sing! I believe in you. Hallelujah! We believe in you, King Jesus! Thank you, Lord! Salamat, Panginoon! At tunay nga na ang ating Diyos ay sapat na at higit pa, amen? Kaya patuloy tayong umawit ng may pasasalamat sa ating Diyos pagkat siya ay mabuti. Hallelujah! Nanimba sa at pagpapala mo'y laging ay di matatakot sa pangalan, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok.
higit pa. Sikat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking kasulad, di magpupunas. At higit pa, o biyaya mo'y sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. What's your voice? Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Na ikaw ay sapat at kita, Panginoon. Hallelujah. King Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, thank you, Lord. Oh, salamat, Panginoon. Oh, purihin ka, oh God. Sambahin ka, Lord, sa Espiritu at katotohanan. Oh, hallelujah. Oh, come on, church. Patuloy nating purihin at sambahin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. I worship your name. Oh, sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah. Oh, walang hanggan, Lord God, ang iyong katapatan, Lord. Walang hanggan ang iyong kabutihan, Lord, sa aming mga buhay. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa iyong mayamang presensya. O Banal na Espiritu, patuloy kang kumilos, patuloy kang mangusap, Lord God, sa aming mga buhay. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, oh God. I worship your name. Thank you, Father. Sa buhay ko'y lagi mong laman. Ay sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, katapatan sa buhay.
higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. O Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. We shout! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. O Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. O come on, church! Purihin ang Diyos! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Raise your loud voice! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking piling, tatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Come on, church, show it among Diyos. Pupurihin ka. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. O minsan pa, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name. Sige po. Worship natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon sa oras na to. In your own way, just praise the Lord. Pasalamatan mo ang Panginoon, kapatid, sa oras na to. Hallelujah. We glorify your name, O God. We worship your name, O Jesus. Sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. You deserve our praises. You deserve our thanksgiving, Abba Father. Hallelujah. Hallelujah to the King. Shout out
manguna ka sa umagang ito. We give you all the glory, all the honor and praises. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. We thank you, Lord. Salamat, Ama. Thank you, King Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Sound check. Sound check. Good morning po. Isang mapagpalang umaga po. Amen. A blessed, fruitful day, church. Isang mabungang araw. Hindi po bungang araw. Mabungang araw. Amen. Thank you, Lord. Sino po dito yung ang araw niya ay mabunga? Very fruitful yung ating mga buhay because we are here. Amen. Tayo ay naririto po sa presensya ng Panginoon. Amen. In the presence of God, there's a fullness of love. Sabihin mo sa katabi mo, there's a fullness of love. There's a fullness of joy. There's a fullness of peace. Amen. Sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Lahat ng mga anak ng Diyos dito magsabi ng Hallelujah to the King. Amen. Kailangan po pag-araw po ng Panginoon. Amen. Actually, hindi lang po ang araw ng Panginoon. Amen. Sabi nga po nung nung nakita ko sa sa FB. Ang sabi po nung apo, Lola, ano ba ang sekreto mo? Bakit nakarating ka ng 102 years old? Wow. Ang sabi nung apo sa kanyang lola, gusto mong malaman, ang sabi nung lola, kung ano ang sekreto ko? Sabi niya, sige, i-reveal ko na kung ano yung sekreto ko. Ang sekreto daw niya, bakit siya umabot ng 102 years old is because kailangan daw po every now and then, kailangan masaya tayo. Amen? Liyan ko ng oral lupa yun, masaya na. Amen? Kasi it's a biblical. Amen? Biblical po. Ang may masayahing puso, Proverbs chapter 17:22. Ang may masayahing puso ay nagdudulot ng medisina sa katawan. Amen? Ang may masayahing puso ay nagdudulot ng medisina sa katawan. Amen? Kung gusto natin na tayo ay makaabot, hindi lang 102 years old. Amen. Ano ba? Sabi niya, ano bang sikreto mo? Sabi nung apo, sa exercise, ano yung sikreto mo? Ang sabi niya, walking every day. Sabihin mo sa tabi mo, galaw-galaw. Amen. Galaw-galaw. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sige po, tayo tara ako sa ating pagbibigay sa Panginoon. Sino po yung handa na? Para ibigay ang lahat ng ating mga ikaput handog sa Panginoon. Amen? Lahat po dito ng bless, magsabi ng praise the Lord. Pwede bang pakibukas yung ating James chapter 1, 17 ba yan? Basahin ko po. Whatever is good and perfect is a gift. Is a gift coming down to us from God our Father, who created all the lights in the heavens. He never changes or casts as a shifting shadow. Sabi niya dito, no, ang pagpapala daw po ng Diyos ay nagmula sa kanyang kalangitan, no? Ay ibinigay din niya sa bawat isa sa atin. At deklarahan po natin, amen, ang lahat ng ating mga kaloob. Amen? Yan po ay magmumultiply, just declare it and believe. Amen po ba? Sige, lahat tayo ay tumayo. Deklarahan natin yung mga ating mga kaloob sa Panginoon. Hallelujah to the King. We bless your name. We worship your name, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, O Diyos, ng iyong kabutihan. Lahat, Panginoon, ng mga pagpapalang pinansyal, pagpapalang kagalingan sa aming mga karamdaman, pagpapalang kagalingan sa aming mga kaluluwa,
pagbabalang, kagalingan, Panginoon, in our emotions, O God, in our physical aspect, habang kami naririto, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord, sa iyong walang hanggang pagprotekta in all our crops, in all our businesses, in all our source of income, Lord. I declare and decree right now, your protection, Lord. In the name of Jesus, we apply the blood of Jesus, Lord, in our lives, O God. Sa lahat po, Panginoon, ng aming mga sources, lahat po ng mga pagpapalang ibinibigay mo, Lord. Salamat, Lord, at ibinabalik po namin, sinusukli po namin, Lord, ang iyong katapatan at ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat, Ama. We give you all the glory, all the honor and praises in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong magkaloob. Habang po tayo ay nagkakaloob, it's our announcement time. Amen. No. Okay, so mamaya po yung ating leaders and workers meeting. After po ng main service, sama-sama po tayong maiwan lahat ng mga leaders and workers. It's our monthly meeting po. Amen. Monthly meeting for the month of June. Amen po. So lahat po ng mga leaders and workers, magpaiwan po after the service. At in behalf po ng IPGM Leadership, IPGM Church, maraming salamat po sa lahat ng mga players, lahat po na nagsilahok sa ating Sport Fest. Kahapon po ay natapos na po yung ating Sport Fest. Amen? Amen. Napakaganda po ng laban. Napagod ang mga audience. Amen. Napagod ang mga audience sa kakasigaw na wala ang boses. Amen. Do or die. Amen. Yung kahapon. And maybe in the following years ng ating Sport Fest, pagpaplanuhin po natin ng mabutihan because ang lahat pong nakilahok sa ating Sport Fest ay puro mga kabataan. Expect naman po natin na puro mga kabataan yan. Pero, sabihin mo sa katabi mo, next year, mark the date. Para naman po sa Panginoon yan. Mark the date. It's a 1-year preparation po. Amen? Sabi ko nga, mamaya po, itatakel ko yan sa ating preaching. Amen? So, maraming salamat po no, sa lahat po ng mga nag-prepare po, lahat po ng mga kabataan, mga kamagulangan po, na nakisama po para po maisakatuparan ang gawaing ito. We are already victorious because yung pong fellowship at bonding na race po, hindi po basta-basta mawawala yon sa puso ng bawat isa. Amen po ba? And yun po yung reason, yun yung isang kadahilanan bakit meron tayong ganitong gawain. To have a good fellowship. Amen? Kasi pag nandito tayo sa church, limitado mo. Amen? Limit lang yung ating pwedeng makipagkwentuhan, pwedeng makipag-charing-charing, limitado po. Pero sa mga ganito pong gawain, napakalaking factor po yun that we can share no, sa ating mga kapwa mananampalataya, and it's a biblical. Amen po ba? Are you ready, church? Amen. Thank you, Lord. Sige po, lahat tayo ay manalangin sa umagang ito. Hayaan natin makapangusap ang banal na spirito sa umagang ito. Father, in the name of Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. We are here, O God, because we love you, O God. We are here, O God, to present our bodies, Romans chapter 12, verse 1, as a living sacrifice, Lord. Inilalapit po namin ang aming mga sarili sa iyo. Lord, banal na spirito, turuan mo po kami, ilid mo po kami, Lord. Psalms chapter 23, dalhin mo kami, Lord, doon sa pinakamainam na pastulan wherein we can rest in the presence of God. Maraming salamat, Ama. Naniniwala po kami, Lord God, na hindi kami lalabas sa lugar na to. Lord, na hindi nakukuha yung portion, yung binhi, yung salita, Panginoon. Lord, sa umagang ito na magagamit po namin sa aming araw-araw na pakikibaka sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. So now po, yung ating pong mensahe na nakahanda po sa umagang ito,
Amen. Ito po ay aking pinamagatang rebuilding a life. Amen po. Pag sinabing rebuilding, muling pagtatayo. Amen. And sino po dito yung nangangarap, nagpaplano, na makabili ng sariling house and lot? Dito muna yung tatanungin ko. Sino po dito yung nangangarap, minsan pa, na magkaroon ng bahay, hindi lang basta bahay, kundi house and lot? Amen? So lahat po tayo nangangarap. Amen? Lahat tayo nangangarap. Lalo na kung ngayon po is nagre-renta pa rin tayo. Diba? One of our, ang tawag doon, dreams, isa sa mga goal, isa sa mga plano bilang tao, hindi lang basta mananampalataya, every people na wala pang bahay, house and lot, di ba? Ito yung pangarap natin. Meron tayong bahay, pero yung bahay natin, hindi atin. Kumbaga, baka makitok ng tamo, magrenta tamo, and walang masama doon. But you know what? Isa sa mga pangarap natin, achievement bilang isang tao, di ba? Yung mag-dream ka na, magkaroon ka ng house and lot. Amen? At doon sa pangarap na yon na magkaroon ng isang bahay at lupa, nasa sa atin if we want to buy a new house and lot or a second hand, a house. At yung ko bawakin. Amen. Pag yung house and lot, meron po kasing disadvantage at advantage. Yung vote na yon. Amen. Pag bumili ka ng house and lot, na andoon ka, titirhan mo na lang, may may advantage yun. Yung advantage doon, titira ka na lang. Titira ka na lang doon sa bahay na yon at ililipat mo na lang yung actually nga, sa isang sa mga mayayaman, di ba? Pag bumili sila ng bahay, even the furniture, even the appliances, nandoon na, especially pag nasa condo ka. Tama po ba? At soko po ba, Ken? Amen. So now, nasa sa atin po. Amen? Sabi ko nga, may disadvantage at advantage. Yung advantage doon, titirhan mo na lang yung bahay na yon. Ang disadvantage naman, dahil binili mo siya, new, nakatayo na, so ang disadvantage doon, hindi mo alam kung paano na itayo. Paano yung pundasyon, gaano katibay. At yun po ba, Ken? Ayoko po tutugturan. Matarong kayo ka, Lord. Amen? So, ayun po yung disadvantage. Sabi ko nga, house and lot na bago at yung second hand na house at tawag doon na lupa, may disadvantage at advantage. Now, punta tayo doon sa second hand. Sa second hand naman, kapag nabili mo yung lupa, lalo na kung all type, amen, at marami kang milyones sa bulsa, di ba? At gusto mong maging, ang tawag doon na sa flow po, ng mga design ngayon, di ba? Yung mga mukhang ang tawag doon, mga mukhang sa Manila, ang tawag doon, yung mga condo unit, di ba? So, nasa sa atin din, again, nasa sa atin din, kung gusto natin, ma-reach, di ba? Yung pangarap na yon. Magkapapasok po dito yung renovation. Adwa na lang yung sinagot. Ayan, uwa, may disadvantage yon. Amen. Again, ang disadvantage, mapapagod ka. Kasi, ayaw mo sa gusto, kasi po ako, yung bahay namin sa Kakutod, it's an old house. Matandang bahay po yun. At sobra akong napagod doon. No? At na-renovate lang yon. At doon sa renovation, yung budget ko lang doon dati, 150,000. No? Yung budget ko doon. Pogi. At ang sabi ko, pag renovate yan, sabi kong ganon, it's only 150,000. No? And, nagpadala siya nun, tapos na nga times 2. Hallelujah! Eto na ang maganda. Renovation, yung aking nung sisimulan ng galawin yung bahay. Hallelujah. Melyula rin dutong kasi pala,
nung tanggalin na yung mga pundasyon ng mga kahoy, puno na ng anay. Yung mga sa side pa lang yung tinanggal, nag-collapse na yung bahay. Amen. So, it's up to us. Again, nasa sa atin yan. Amen. So, ang ginawa natin, na-renovate. Pag na-renovate yan, yung advantage noon, ikaw mismo yung magdi-design kung ano yung gusto mo. Andyan ba kayo? At the same time, yun yung advantage. Yung disadvantage nun, yung pagod. Yung pagpaplano, yung pagbabudget, lahat-lahat andon. Amen po ba? So malaking factor po. Kaya ko nasabi, itong rebuilding a life, ito po yung topic natin sa hapong ito, sa umagang ito. The life of Nehemiah. Amen. Nehemiah, a prophet, was calling the people to resemble before God. The book of Nehemiah also reminds us that in a simple word, God's leaders can expect opposition to God's work. Amen. Si Nehemiah po ay isang propeta ng Diyos na kung saan tinawag niya ang mga Israelita para manumbalik po sa Diyos. And through him, ang sabi po sa book of Nehemiah, sa pamamagitan po ni Prophet Nehemiah, tayo po ay nire-remind ng Diyos, nire-remind niya tayo sa pamamagitan ng kasalanan ng mundong ginagalawan natin. At may pagkakataon, ang sabi mismo, si Lord mismo, ang sabi dito, God's leaders can expect opposition to God's word. Amen. Merong mga opposition, merong mga against. Amen. Dito po sa panahon po ni Nehemiah nung i-build niya uli the wall of Jerusalem. Amen po ba? Jesus, the revealer of everything broken lives. Amen. Ang ating Panginoong Yesus ang isang example po. Pag sinabing the world rebuilder, isa po ang ating Panginoong Yesus na nag-build sa ating mga buhay. Ang ating Panginoong Yesus ang nag-rebuild muli upang tayo ay maging matatag. Amen. Sa ating pananampalataya, sa ating pagkakilala sa Kanya at sa ating pundasyon. As believers sa ating Panginoon. Amen po ba? Nehemiah served after Israel returned from their 70 years of captivity in Babylon. Pag narinig natin the word captivity, it sabihin pagkabihag. Bago po kasi na rebuild muli ni Nehemiah, amen, ang wall of Jerusalem, ilang taon po, 13 years po, na ang Babylonia, talaga po ang sabi doon, ay sila ay binihag po sila ng Babylonian. Amen. And now po, through prophet Nehemiah, unti-unti po niyang naibabalik. Amen. Yung pundasyon, yung giniba po ang Jerusalem because of nasakop po, na-captive po sila ng mga Babylonian. Nandyan po ba kaya? When Israel fell into the hands of its enemies because they have abandoned the Lord. Amen. So ang sabi dito, ang Israeler po, ng mga Israelita, amen, sila po ay napunta sa kamay ng mga kaaway because ng mga, ang sabi dito, they abandoned God. Nakalimutan nila ang Diyos, nakalimutan nila ang Panginoon. Amen po ba? In Jeremiah chapter, makita po natin yan, in Jeremiah chapter 19, verse 10, God gave a clear promise through prophet Jeremiah that will restore. Amen. That will restore. With this promise, God will raise leaders to rebuild the Jerusalem. So dito po sa Jeremiah, ito po yung pangako ng Panginoon. Amen. Dahil nga po sa pagkakahiwalay, inabandon ng mga Israelita ang Diyos. Kaya nga po sila ngayon ay nagapos po ng kanilang mga enemies. Nagapos po sila ng kanilang mga kalaban. Now po, nangusap po ang Diyos. Nung pong malaman ni Prophet Nehemiah na ito ang kalalagayan ng kanyang bayan, makikita po natin mamaya, meron po siyang ginawa. Makikita po natin yan kung ano yung ginawa niya para ma-restore po, ma-build muli yung wall of Jerusalem because of Prophet Nehemiah. Now po ang sabi dito, in Nehemiah chapter 1, verse 1 to 4,
Sige po, basahin po natin yan. Ang sabi po dito, ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Akalias. Noon ay ikasyam ng buwan. Noon ay buwan ng Kislev at ikadalawampung taon ng paghahari ni Haring Artaxerxes. Akong si Nehemias ay nasa pulong lungsod ng Susa. Nang dumating ang kapatid kong si Hanani, kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Huda. Kinumusta ko ang Jerusalem at ang mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagkatapon. 3. Ito ang sagot nila sa akin. So meaning po, no, nakibalita si Nehemias. Nakita naman po natin dyan yung verse na yan. Sa verse 3, ito ang sagot nila sa akin. Kahabag-habag. Ano po sabi nila? Kahabag-habag ang mga iyon at nilibak ng mga hentil ang nakatira doon. Sinabi nila, nagiba pa ang muog ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula nang ito'y sunugin. 4. Nang marinig ko ito, sabi ni Nehemiah, nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Dumalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Amen. Nung malaman po ni Nehemiah na ito yung sitwasyon, ito yung kalalagayan ng kanyang bayan, no? Ang ginawa po niya, dahil nga po nalaman niya, nakibalita siya kung ano yung sitwasyon doon sa kanyang bayan. At nung malaman ni Nehemiah na eto, no, na sila po ay talagang tawag daw sinakop. No, ang sabi doon, at isa sa mga ang sinabi po nila dito ay ang daming nasira. Kumbaga parang na-destroy ang buhay ng mga kasamahan niya. And nung malaman po ni Nehemiah na eto yung sitwasyon, ano po yung ginawa niya dito? Isang pamamaraan po ang ginawa ni Nehemiah. Siya ay lumapit sa Diyos. Amen? Isinangguni niya. Ang sabi dito, umayak siya. Amen? Ibig sabihin, di ba, yung umiyak siya, nagdalamhati niya at isinangguni sa Diyos kung ano ang kalalagayan ng kanyang bayan. Amen? So makikita po natin dito sa ating teksto, napakaganda po nung tugon ni Nehemiah. Amen? At yung tugon na yon ay isa sa mga spiritual way. Amen? To console God. Amen? Para ipasa Diyos kung ano yung mga sitwasyon, kung paano niya isasangguni sa Diyos at inilapit niya yung bayan niya sa Diyos. Amen po ba? And ang sabi dito, makikita po natin dyan, sa book of Nehemiah, revealing our life, no, to the Lord, meron pong 4 na qualities. 3 essential qualities of Nehemiah, how to reveal the life that intended for them or intended for us. Tended for them because the past, yung pong buhay nila ngayon, at pwede po natin ngayon i-reveal through our life because in our generation. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? In our text, ano yung unang essential? Ang sabi dito, number 1 essential qualities of Nehemiah, kung paano natin i-reveal our foundation. Amen. Yung naguhong mga pangarap, naguhong naguhong mga bagay na gusto natin i-restore sa Panginoon. Meron 3 qualities na gustong i-address si Nehemiah sa bawat isa sa atin. Are you ready, church? Handa na po ba tayo? Number 1, the love of Nehemiah. Ang pagmamahal ni Nehemiah sa kanyang bayan. Ang pagmamahal natin, amen, sa ating pamilya, amen, sa ating mga nasasakupan, if you are a leader in one, amen, in one ministry, we need the love na nanggagaling sa atin. Amen po ba? In our text, the book opens with very little information about Nehemiah.
So doon po sa ating teksto, meron pong na-mention doon, no, yung background po ni Nehemiah. Ano yung kanyang ginawa nung malaman niya na ito yung sitwasyon ng kanyang bayan. And ang sabi dito, about Nehemiah's background, this verse show what he really cares about. Amen? Ipinapakita po nung 1 to 4, yung pagmamahal ni Nehemiah, yung pagmamalasakit niya sa kanyang bayan. Amen? And ang sabi dito, ipinaparamdam po o ina-address sa atin yung care. Amen? Yung pangangalaga o yung pag-aalaga ni Nehemiah dito sa mga na-destroy, amen, na mga buhay because sa pagpapasakop sa kanila. Amen po ba? And in Nehemiah chapter 2 verse 1, amen, ang sabi po dito sa 2:1, nang panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, sa ika-20 taon ng paghahari ng hari, ang sabi doon, dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. So ang nangyari po dito, ang ganda po nung istorya ni Nehemiah. Alam niyo po ba nung malaman na ito yung sitwasyon ng kanyang bayan, alam niyo po ba si Nehemiah, because siya po ay may takot sa Diyos, amen, siya po ay malapit yung relasyon niya sa Diyos, because he has an intimate relationship with the Lord. At the same time, yung pundasyon niya ay grabe po. Why? Because ang sabi po dito, in verse 2, sa chapter 2, makikita po natin doon na mismo po si Nehemiah, siya po ay mahal ng hari. At yung hari na to, na na-mention kanina, siya daw po ang pinaka mayaman o pinaka, ang tawag doon na very popular po because doon sa kanyang pag-ahari, no? Pag-aari doon sa time na yon. At ang sabi dito, kaya pala ganun siya minahal ng hari because Nehemiah, siya po pala, no, ang nagtitimpla ng alak ng hari. Kumbaga siya yung tagapamahala ng hari. Amen po ba? Here, for example, dito sa Pilipinas, di ba, meron tayong Malacanang. Sa Malacanang po, pag pumasok ka doon, base po doon sa, kasi po yung brother-in-law ko, PSG siya dati, sa Malacanang, sa panahon po ni Gloria. Now po, nung pong nandun siya, base po sa kwento niya, pagpasok mo sa Malacanang, pagdating mo sa presidente, may nagluluto, amen, kumbaga merong sarili pong nagsiserve sa ating Pangulo. At alam niyo po ba doon, for example, meron kang pinipare na pagkain, hindi po basta-basta na makakain ninuman yun. So marami pong ginagawang paghahanda doon at tinitest po yun bago po ipakain. At yung inilalagay po doon, hindi basta-basta. Amen po. Yung pong brother-in-law ko, siya po dati ay sundalo, nag-training po siya, at base doon sa kwento niya sa akin, nung daw po siya ay nagte-training, no, mula sa Magalang, basta malayo po yun, isang sakong bigas po, basta parang buhangin po yung daladala niya, at yun po ay kanyang tawag doon, siya po ay nagra-run. Amen? At isa pa sa mga kwento niya, mula lilipat sila doon sa dagat, amen, from here to there, and then yung lalim niya, hindi ko alam kung ilang talampakan. At merong silang bit-bit na buhangin uli, no, sa kanilang pakpak. So ibig po sabihin, lahat ng mga binibigyan ng mga position, anything, amen, hindi ka basta bibigyan ng position na hindi ka dumaan sa training. Nandyan po ba kayo? At suko po ba kayo? So ganun po ang nangyari kay Nehemiah. At because of Nehemiah, siya po ay may takot sa Diyos. At ang sabi ng Bible, isa si Nehemiah, maliban po kay Daniel, isa si Nehemiah, prophet Nehemiah, ang mga talagang magigiting when it comes sa pananalangin. Amen. Kaya nga po, yung pananalangin, marami pong naidudulot ng maganda yan sa ating mga buhay. Amen po ba? And ang sabi dito, makikita po natin dyan because naging famous po. Actually, abang pong binabasa ko to, naalala ko lahat yung mga lingkod ng Panginoon. In their time, in the Old Testament, na pinaalala ng Panginoon yung mga lingkod niya na talagang sila ay napakaganda po. Andoon yung pagtitiwala, no, ng kanilang mga amo.
si Nehemiah. At ang sabi dito, nung malaman ng hari na habang nagsiserve itong kanyang lingkod, nakita ng hari na si Nehemiah ay malungkot. Amen? Sige, basa niya po yan. Nalungkot po si Nehemiah. At alam niyo po, di po ba, kapag yung isang tao very close sa'yo, alam mo kung may problema yan. Alam mo yan pag marano piya. Amen. Alam mo, di ba bakit? Kasi nga, every now and then, nakakasama mo siya. You have a good relationship with him. So, nung makita ng hari, abang siya ay pinagsaserve niya ng alak, nakita ng hari na si Nehemiah ay malungkot. At ang sabi ng hari, sabi niya, parang malungkot ka. Dinideny pa ni Nehemiah. Sabi niya, hindi. Sabi niya. Pero ang sabi ng hari, hindi. Sabi niya, malungkot ka. May problema ba? Oh, ang ganda no? Kung meron kang kaibigan, alam mo, isipin mo. Kung meron kang kaibigan, because, alam mo yon, magkatugma, magkatulad nin, kaya kayong puso danapin, di ba? At sasabihin sa'yo ng kaibigan, tingin ka bang pagdalanan? Na ano yung problema mo? Di ba napakasarap sa pakiramdam? Amen po ba? At nung sinabi nung una ayaw sabihin ni Nehemiah, and then eto na, nung sinabi na ni Nehemiah, na eto yung sitwasyon ng Jerusalem ng aking bayan. Nilibak, sinira, dinestroy, no, yung Jerusalem, ang sabi ni Nehemiah. So, anong gagawin mo? Ang sabi ng hari, anong gusto mong gawin? Alam niyo po, eto maganda, tinanong ng hari kung ano yung gustong gawin ni Nehemiah. At nung sinabi ni Nehemiah, eto po yung kailangan ko pong umuwi doon para po makita at tingnan kung ano po ang kalalagayan ng aking bayan. Ano sabi ng hari? Sige. Sabi niya, ano pa sinabi niya? Binigyan pa siya ng mga kahoy. Amen? Alam niyo yun? That's favor. Amen? Binigyan pa siya ng kahoy. Ang sabi ng hari, sige, sabi niya, tutulong ako. Kasi nagbigay siya ng mga kahoy para nga mapaganda at mapaayos yung wall of Jerusalem. At noong time na yon, umuwi na si Nehemiah dahil, at etong maganda, hindi sinabi ni Nehemiah kanino man yung plano niya, maliban sa hari. Amen? Kasi tayo, kapag may pinagdadaanan, lalo na kung galit tayo sa isang tao, pangwento talo. Amen? Pero si Nehemiah, anong ginawa niya? After niyang kinausap ang hari, hindi niya pinagsabi kung ano yung gagawin niya. Anong nangyari? Nung siya ay umuwi na, siyempre, kung may bida, may kontrabida. Si Sanballat, naalala niyo yan? At si Tobias ba yun? Tobias, dalawa sila. Nung malaman nila na si Nehemiah ay bumalik doon sa kanilang bayan, siyempre hindi nawawala yung opposition. Amen. Yung opposition na yon, ang sabi nung dalawa, lawenta mo, no nga patalakad ne. No ka rin ako mang budget. Amen. Tingnan natin kung may papatayo niya yan. Ang sabi nila, kasi gibang-giba yung wall of Jerusalem. Tingnan natin kung ano yung gagawin nila dyan. Pinagtawanan si Nehemiah. Tapos ang sabi, pag nalaman pa ng hari yan, ano pa mo yan, ha? Pag nalaman pa ng hari yung ginawa niya na yan, sabi niya, baka, sabi ganun, parurusahan pa niya. Hindi niya alam yung kakampi niya, yung hari. Andyan po ba kayo? Nakikita niyo po ba yung istorya? Amen? At, ang sabi ng Bible, pagbabasahin mo yan in chapter 2, even the other chapter, ang sabi doon, to make the story short, no, sa pamamagitan po ni Nehemiah, yung wasak na Jerusalem ay muling na-build because of him. Because he trusts a lot. Lahat ipinagkatiwala niya sa Diyos. May mga opposition, may nagsasabi, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Ang gakin na kamo. Imposible. Sa dinami-dami ng gastos na kakailanganin ng templo na yan, imposibleng mapapatayo mo yan. Ala ko nga budget, marariya pa talaga dyan. Sabi ng Sanballat, amen, meron ako naririnig na yan. Pero ano sabi ng Bible? Ang sabi nung marinig ni Nehemiah, itong mga opposition nito, he just keeps silent and quiet and believe that God makes a miracle. Amen? Siya ay nanahimik. Amen po ba? Nanahimik siya. At ang lahat ng yon, ang mahalaga dito, unang-una ng ginawa niya, kinonsulta niya ang Diyos. Pangalawa, yung kanyang hari.
amen, dito po, yung kanyang employer. And now, anong sabi dito? To make the story short, nakita po natin, yung pagsasangguni natin sa once, every single of our life, ano man yung mga sitwasyon, ano may pinagdadaanan natin, matutuhan natin unang-unang samangguni sa Panginoon. Bago pa sa kaibigan, amen, maliban sa asawa, of course, amen, bago natin isang guni kung kanino pa man, just ask the Lord. Just ask the guidance of the Lord. Amen. Naniniwala ako, ililid tayo ng Panginoon. Amen. Kapag ang lahat ng bagay na meron tayo, no, talagang ipinagkatiwala natin sa Panginoon at tayo ay nanalangin. Ang sabi ng Bible, si Nehemiah ang unang-unang ginawa niya, nanalangin siya, nagdeklara siya, naniwala siya that God will fight for him. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? At makikita po natin dyan, ang sabi dito, in this chapter 2, verse 1, indicates that Nehemiah was the one who served. Amen? Siya yung talagang nagsiserve sa hari. The most powerful king of the world during that time. It was a job that allowed him to talk. Siya lang. Siya lang ang may karapatang magsalita o kumausap sa hari. Eya po favorita. Amen, tayo nga. Anytime, any moment, pwede natin kausapin si Lord kahit saan. Pwede tayong mag-confess, pwede nating sabihin kung ano yung nararamdaman natin. Amen po ba? But sometimes, hindi pa rin natin nagagawa yan. Bakit? Because as yung mentality natin, doon sa need natin, amen, uunahin muna natin yung need natin bago tayo kukonsulta sa Panginoon. But here, sa Nehemiah, sa buhay po ni Nehemiah, isang bagay ang ginawa niya, action na ginawa niya, sumangguni siya sa Diyos. At after niya sumangguni sa Diyos, naniniwala ako may gagamitin ng Panginoon. Sino yung ginamit ng Diyos nung sumangguni si Nehemiah? Yung kanyang mismong employer, yung mismong hari. Amen. At yung sabi dito, ang hari na to, nakausap niya is very powerful. Amen. Kaya nga ang sabi noon, ang sinabi ng hari ay hindi mababali. Kung anong sinabi ng hari, gagawin niya. Kaya anong sinabi niya, sinuportahan ba niya si Nehemiah? Yes. Ganyan din si Lord. Nato niya make amen. Ganyan si Lord. Amen. Kapag si Lord, kinonsulta natin ng lahat ng bagay sa Kanya at inuna natin siya, God will make a way for that need. For that situation. Amen po ba? Para ako lang nakaka-relate. Amen. Gagawang pamamaraan ng Diyos. Sabi nga ng salita na impossible for man. Amen. It's impossible for man. Nothing impossible to God. Kung posible sa tao, yung sitwasyon mo, amen, ay wala nang mangyayari. Sabi ng Bible, all things are possible to Him. Lahat ay posible sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya. Amen? Yung paniniwala natin na yan, kailangan matatag. Amen? May pagkakataon yung mga buhay natin nagigiba. Yung trust natin sa Panginoon nagigiba yan, nadidestroy yan. Amen. Hayaan natin ang Panginoon, i-rebuild muli yan. Sa muling pag-rebuild ng Panginoon, yung pundasyon na siguraduhan natin, matibay, mas matibay kesa dati. Amen po ba? Nandyan po ba? Hindi po ako nagpapaliwanag lang. Amen? Amen po ba? At makikita po natin dyan, ang sabi dito, after Ezra, the book of Ezra, led the second wave of rebuilding Jerusalem after 13 years. Amen? Actually po, yung ginamit pa ni Lord doon, si Ezra. And then after 13 years again, doon palang na-rebuild ulit sa pamagitan po ni Nehemiah. 13 years. Amen. And sabi dito, 13 years, God's people were still miserable. Since their walls were still broken, their enemies can easily come and destroy them. Nehemiah was literally grieved over the miserable condition. Ano sabi dito? Iniyakan. Iniyakan sila. Plural yan po yung ginamit na Kenny. Hindi si, sila, plural. Ibig sabihin, hindi lang isang tao ang iniyakan ni Nehemiah, kundi yung buong bayan niya. Amen po ba? And sometimes, amen tayo, minsan na lang tama mong pamahal kuryente. Di ba? Bala mo, gumuho na ang lahat. Amen?
Amen? Sabi ko nga, lumabas ka dun sa comfort. Lumabas ka. Lumabas ka sa bahay mo. Makikita mo, hindi lang ikaw yung may sitwasyon na ganyan. Blessed ka pa nga. Meron kang tirahan, meron kang nakakain mo pa yung 3 beses sa maghapon. Lumabas ka. Tingnan mo yung sa labas, ano yung buhay na meron. Nandyan po ba kayo? And sometimes we complain the Lord. Lord, bakit pepalyarian mo ini? Lord, bakit makanini? Bakit makanito? Ang sabi dito, their enemies can easily come and destroy them. Nehemiah was literally grieved. Grieved, ibig sabihin, nagdalamhati. Umiyak siya. Tignan mo yan katabi mo. Meron mga pagkakataon sa mga buhay natin, nagiging katulad ba tayo ni Nehemiah? Amen? The presence of the Lord. Amen? Yung pag-upo mo sa upuan, na mananalangin ka, dan ipapakita ng Panginoon sa iyo yung mga bagay na to. And you will cry out. Iniiyak mo sa Panginoon tong mga tao na to. Isa ba tayo? No? Kay Nehemiah. Na naman sinagot, Lord, ako na sasagot. Ito na nga, Lord, hindi sabi. Amen? Amen po ba? Hallelujah. And sabi dito, iniyakan ni Nehemiah. Kaya nga po meron tayo, maliban doon sa ating personal devotion sa Panginoon. Amen? It's our covenant with the Lord. As a Christian po, as a believers, mandato po yan. Kasama po yan yung ating personal devotion sa Panginoon. Maliban doon, meron po ang church na gawain, prayer meeting, wherein we are gathered in the presence of and we cry out to the Lord. Amen. And nagdi-declare tayo the protection of God. Amen. Dito na po pumapasok sa church, sa ating prayer meeting, inilalapit na po natin sa Panginoon ang ating bayan. Ang ating mga pamilya, ang mga unbelievers na nangangailangan pa ng salita ng Diyos. Ang mga kapatiran na umiiyak na nawalan ng mahal sa buhay. Ang mga kapatiran na namamroblema. Amen. That's the right time. Yun yung reason why we need to come in the church to gather us, to pray for them. Amen po ba? And sometimes when we touch, amen, and sometimes we ignore this gawain because okay na po ang sumagot. Amen. Pag tinanong ko sa iyo, you love the Lord? Potangata siya yung kilikili, talagang grabe na. Amen. But, sabi nga po nung isang nakita ko kanina, don't just attend the church. If you love the Lord, don't just attend the church. Wala po dyan yan. Don't just attend the church. Ano yung sinabi dito? Love the church, serve the church, give through the church, invite people to the church, encourage the church, pray for the church. Be active in the church. Priority the church. 1, 2, 3. Baka nala, Lord. Support the church. Stay in the church. Be the church. Be a blessing to our church or to your church. Matthew chapter 23:37. Sabi dito, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato. Ang mga isinugo sa iyo,
Ilang ulit kang sinikap na kupkupin ng iyong mga anak kung papaanong tinitipon ang isang inahin ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit ayaw ninyo. Yan po ang ginawa ng ating Panginoon. Amen po ba? Nung ibinigay ni Lord Jesus ang kanyang buhay para sa atin, ang sabi doon, merong tumugon at merong hindi tumugon. Ang sabi dito, lahat ng mga tumugon, ang sabi doon, linililiman sila ng kanyang mga pakpak. Amen. Lahat ng mga tumugon, lahat ng mga tumanggap sa Panginoon, you have already the gift of salvation na na-enjoy natin ngayon. Amen po ba? Na habang tayo ay may pinagdadaanan, nandiyan si Lord to comfort us. Nandiyan ang Panginoon, kaya mo yan. Andito lang ako. Amen po ba? Nandito lang ako. Sasamahan kita. Amen? Ang sabi dito, ano sabi mo? Sasamahan kita, ang sabi dito, ganyan si Lord. Ano man yung mga, akala mo kung minsan wala ka ng kasama, pero hindi mo pala alam, nandiyan si Lord, lilimlimanan ako. Lilimlimanan na ka ng presence niya, pero hindi mo pa rin nafe-feel. Why? Because you are concentrate the situation na nai-encounter natin. Amen po ba? Nandiyan si Lord to comfort us. Nandiyan si Lord. Katulad ni Nehemiah, sabi diyan, Nehemiah loved his people. Amen. Si Lord, ganun din, niyayakap tayo ng Lord ng kanyang pagmamahal. But sometimes we ignore it because we are focusing in the circumstances. Nakapokus tayo din sa sitwasyon natin. Amen? Kaya hindi natin nafe-feel yung presensya ng Panginoon. Hindi natin nafe-feel yung pagmamahal, yung pagyakap ng Diyos. Ang sabi dito, lilim-lima na katamong Lord. Amen? Pag sinabing nililim-liman, kinocomfort ka ni Lord, niyayakap ka ni Lord. Amen po ba? Ang sabi dito, anong ginawa ni Nehemiah? Lumapit siya sa tumawag sa Diyos. He cried to the Lord. Amen? Iniyakan niya sa Panginoon. Amen po ba? Kapag tayo may meron pinagdadaanan, amen, saan po tayo pumupunta? Amen? Saan tayo pumupunta kapag meron tayong mga sitwasyon? Amen? Nawa, gawin natin kapag may pinagdadaanan tayo, lumapit po tayo sa presensya ng Panginoon. Umiyak po tayo sa presensya ng Panginoon. Pag sinabi mo ngayon ko na yan kaya, sabi na, kagyume yan. Amen. Patyamin ta aking tao, sila ba niya panalo yan? Amen. Wapin niya po. Wastuhan yan. Pero pag lumapit ka sa Panginoon, God will give you a revelation for that. Amen po ba? Tsoko po bukem. Number 2. Number 1, Nehemiah. The love of Nehemiah. Number 2, the lowliness of Nehemiah. Lowliness, it means kababaan. Humbleness, sa ibang term. Nehemiah chapter 1, 5 to 11. Okay, basahin natin. Kanina 1 to 4, now 5 to 11. Ang sabi dito, wika ko, O Yahweh, dakilang Diyos, nanginginig kami sa iyong harapan. Kayo ay tapat na tumutupad sa inyong mga pangako sa umiibig sa inyo. Anong sabi niya? Anong sabi ng Diyos? Ni Nehemiah, sabi dito, nanginginig, O Diyos, nanginginig kami sa inyong harapan. Kayo ay tapat at tumutupad sa inyong pangako. Umiibig sa inyo at tumutupad sa inyong mga utos. Lingapin ninyo ako at pakinggan ang aking dalangin. Dumadalangin ako sa inyo araw at gabi para sa mga Israelita. Hallelujah! Inaamin ko na nagkasala kami sa inyo at pati ang aming mga ninuno. Look! Amen. There is a repentance here. Hindi lang yung kanyang bayan, no? Nagsisi pa siya, sinama niya sa panalangin niya yung pagsisisi ng kanyang mga ninuno. Amen. Hindi lang siya humingi ng kapatawaran doon sa kanyang bayan, even sa kanyang sarili, kundi yung kanyang kasama yung kanyang mga ninuno. Amen po ba? And ang sabi dito, 7, kinalaban namin kayo. Intutunan niya na kami susunod kaya ka. Ara, kinalaban namin kayo.
Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ni Moses. Sinabi ninyo sa kanya, kung kayo'y tatalikod sa akin, pangangalatin ko kayo sa gitna ng bansa. 9, subalit kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, kahit saan kayo mapadpad, titipunin ko kayong muli. Dadalhin ko kayo sa lupaing hinihanda ko para sa inyo. Wow. Amen. Titipunin ko kayong muli, dadalhin ko kayo sa lupaing inihanda para sa inyo. At ako'y sa inyo. Sila'y inyong mga lingkod na tinubos na inyong kapangyarihan at lakas. O Yahweh, dinggin ninyo ang dalangin namin, kaming inyong lingkod na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ang aking lakad ngayon at loobin ninyong kahabagan ako ng hari. Amen? Amen po ba? The second quality that Nehemiah displays in his lowliness or humility of heart, this passage shows the appreciation of Nehemiah's level of understanding about effective prayers. Amen. So sabihin mo sa katabi mo, katatamad manalangin. Amen. Yung paggising natin, bago kayo magmulmul, magmumod, bago kayo, kung meron po tayong negosyo, bago kayo mag-open, sit down in the presence of God. Magdeklara kayo. Amen? Amen. Alam nyo yun, kung minsan sa sobrang eagerness natin na makabenta, eagerness natin na, ang tawag doon na maparami pa yung mga kita natin, sometimes we forgot to pray. Amen. Nakakalimutan natin na manalangin, magdeklara sa presensya ng Panginoon. Hindi natin alam pala, yung palang pag-upo natin sa presensya ng Panginoon at nagdeklara sa ating mga buhay, yung pala yung susi. Kasi ito yung ginawa ni Nehemiah. Bago siya gumawa, bago niya sumangguni, bago niya ginawa ang lahat ng bagay, ang ginawa niya, sabi dito, siya ay lumapit sa presensya ng Panginoon. At ang sabi dito, etong matindi, binaba niya yung kanyang sarili at hiningan ng tawad. Humingi ng tawad sa Panginoon. Ang sabi dito, they have repentance here. Humingi siya ng, bagamat hindi siya ang may kasalanan, pero ang sabi dito, siya ay nagsisi, isinama ang kanyang bayan, amen po ba? At ang kanyang mga ninuno. Amen po ba? Amen po ba? May pagkakataon sa ating mga buhay, may mga family tayo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang sabi kanina doon sa binasa ko, be a church. Amen? Amen po ba? Amen? Be a church, ibig sabihin, tayo yung magsisimula, itaming pasimuno. If our mahal sa buhay, hindi pa nakakakilala sa Panginoon, your identity as a believers, kailangan nakikita siya. Amen po ba? And through you, through us, amen, tayo po ang magiging pundasyon ng ating mga pamilya. Amen po ba? At mahalaga po, no, yung pundasyon. Amen. As a believers po, kung ikaw po ang believers sa family, so kapatid, malaki yung role na gagampanan natin sa ating pamilya. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? And ang sabi dito, no, yung quality po ni Nehemiah is, sabi dito, lowliness, ibig sabihin, meron siyang kababaang loob. Alam niyo po ba yon na ang sabi ng salita ng Panginoon in the Beatitudes, ang sabi doon, mapalad ang mga may bababang puso pagkat makikita nila ang Diyos. Amen po ba? Hindi naman kawalan sa'yo. Amen? Kung ikaw ang hihingi ng sorry, hindi naman mawawala sa pagkatao o mawawala yung isang mata mo kung magsusorry ka. O sabihin mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Amen? Amen? Amen po ba? Ang sabi dito, yung may kababaang loob, ang sabi dito, ang may mababang puso, sabi na Beatitudes, ang sabi doon ay makikita nila ang Diyos. Why? Because ando doon yung humbleness natin sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? And we have different characters. Meron tayong mga kani-kaniyang mga attitudes and characters. Kaya nga sabi ng Bible, eya payari Lord kaya katam. Habang tayo ay naririto sa mundong ginagalawan natin, sabihin mo sa katabi, eya payari Lord.
Amen? Amen po ba? At makikita natin dito, ang sabi dito, nakita ko po sa buhay ni Nehemiah, walang boast sa kanyang buhay. Ang sabi doon, he served. Malakay niya. No? Sabi dito, nagsiserve siya sa hari sa palasyo. Amen? At ang sabi ng Bible, lahat ng kinakain, lahat ng inumin ng hari, siya ang nagpiprepared. Amen? Pero makikita natin dito, walang boast. Amen, na makikita sa kanya. Ang nakita natin dito, sabi dito, isa sa mga katangian niya, sabi dito, ay yung meron siyang kababaang puso. Sabi natin, kababaang puso. Amen. Ang sabi dito, no, meron po dito sinasabi si Nehemiah in verse 5. Ano sabi niya sa verse 5? Sa chapter 1? Sabi dito, wika ko o Yahweh, dakilang Diyos, nanginginig kami sa inyong harapan, kayo ay tapat na tumutupad sa inyong pangako, sa umiibig sa inyo at tumutupad sa inyong utos. Sabi dito in verse 5, letter A, he knew that God, the God he was praying, kilala niya yung Diyos kung saan siya nananalangin. Amen. Ikaw ba? Pag nagko-confess ka, nananalangin ka, kilala mo ba yung Diyos mo? Totoo. Amen? Kasi ang sabi dito, nung nanalangin si Nehemiah, kilala niya yung Diyos niya. Amen po ba? Amen po ba? Ang sabi dito, when you start declaring and believing, the moment you really know the God of the Bible, you will know that praying to Him is never a waste of time. It's never a waste of your time, but worthwhile endeavor, ang sabi dito. Amen? Meron ka pupuntahan. Yung paglapit natin sa harapan ng Panginoon, may kapupuntahan yung ating pagdideklara at paniniwala sa Diyos. Amen po ba? Di mo alam yung katabi mo ang gagamitin ni Lord doon sa sitwasyon, sa circumstansya ng buhay mo. Amen po ba? And ang sabi dito, it's not a waste time. Giving time in prayer, giving time in declaration, every day ng buhay natin. Amen. It's not wasting time. We are here, worship the Lord. Amen. It's not wasting time to give ourselves to the Lord. Amen po ba? Darating ang pagkakataon, kapatid, mawawala lahat ng bagay. Subalit ang salita ng Diyos ay mananatili. Amen po ba? Amen po ba? Ang sabi dito, you will know that praying to Him is never a waste of time, but worthwhile endeavor. Amen po ba? Sa pananalangin po natin, siguraduhin natin na kilala natin yung Diyos na pinagko-confessan natin. Hindi lang basta sa bibig. Amen. Subalit ang puso ay malayo. You worship the Lord in muso, in mouth, but in heart, you are very far. At sukopin keni. Pero yung puso yun, no ka rin niya. We can worship the Lord through our mouth. But ang tanong yun, kung nandito si Lord, ano yung nakikita niya sa puso natin? Amen? Amen po ba? Amen po ba? Kaya pagpasok mo pa lang dito, ramdam mo na yung presence ng Lord. Hindi pa nakakapagsalita yung worship leader, ganado ka na. You praise the Lord because God is good. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. Letter B. He knew he was before God. Mulat-mula pa nandyan na ang Diyos. Mulat-mula pa ng pinagdadaanan mo, mulat-mula pa ng problema mo, nandyan na ang Diyos. Amen. Ignore tayo nga, Lord eh. Pero sabi na, from the beginning, nag-e-exist na siya. Before pa ng circumstansya, before pa yung pinagdadaanan mo sa buhay, nandyan na siya. Revelation chapter 3 verse 20. Ako'y kumakatok sa inyong mga puso. Nung kumatok si Lord, pinagbuksan mo ba? Kung sino man ang magbubukas, ang sabi ni Lord, kami kakain magkasalo. Ang tanong, ang sagot, binuksan ba yung puso na yan? At nung pagbukas ng puso mo, tinanggap ang Panginoon, nanatili ba siya?
Makikita natin yan in 6 to 11 yung binasa natin kanina. Amen po. Nandyan po ba tayo? As you read these verses, sa 2, verse 5 to 11, as you read these verses, it is evident that Nehemiah mentioned the word servant and servants. Singular and plural niya naman. Amen? Nehemiah mentioned the word servant and servants 8 times to show that prayer powerful for those who are really humble. Amen? Ang sabi dito, pag nananalangin daw po tayo sa harapan ng Panginoon ng may kababaang loob, God will hear our prayer. Amen po? Maniwala ko po ka rin. And mismo po si Nehemiah, siya yung nagsabi nito. Habang tayo ay nananalan, kaya nga po napakalaga. Siguro minsan sinasabi natin, kasakit yatang maging Kristiyano, at kaya yata pagawa. Di ba kung minsan siguro kung di ako na born again, baka hindi ako nagsiservice ngayon sa church. Na Sir Gary. Kasi 3 Saturday po yan. Siya po yung nag-aakot ng mga gamit natin. Minsan siguro tinatanong natin, siguro kung di tayo na born again, baka kasama tayo TikTok. Di ba? Doon sa mga nag-reels. Amen? Amen po ba? Siguro kung di tayo na born again, baka wala tayo ngayon dito. Minsan tinatanong natin, parang napakahirap maging born again. No? Kasi ang dami nating kailangan, ang dami dito, ang dami nating kailangan is prayer because kailangan makita si Lord sa atin. Tama po ba? Tama po? Tama po? Opo, totoo po yan. Amen. May mga pagkakataon dinideny mo yung sarili mo. Amen. Dun sa mga bagay-bagay na minsan na hindi dapat, minsan i-deny mo yan kasi tatanong mo si Lord kung mag-glorify ba si Lord dun sa gagawin mo. Alam mo yan yung mga ganon. Pero alam niyo po, isa sa pag po yung pundasyon natin sa Panginoon ay talagang napakatibay na. Amen. Wala pong bawal sa Panginoon. Tayo po mismo ang i-convict tayo po mismo dahil the Holy Spirit is already in us. Amen. Meron na po tayong malakas na conviction para gawin yung mga bagay at hindi dapat gawin. Amen. Meron po bang nagsabi sa inyo sa mga RRF, bawal yan. Wala. Why? Because I know in my heart, one day si Lord ang magsasalita sa bawat isa sa atin. And through His Word. Amen. And through the preaching, through the Word of God. Amen. Naniniwala ako, si Lord po mismo. Amen. Ang magbabago doon sa pananaw na yan. Nandyan po ba kayo? Nandyan po ba kayo? Amen. At malaking bagay po yan. No? In our covenant, in our prayer, be always humble ourselves before the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya nga po ang sabi dito, sa James chapter 4, 6, 7 to 10, ESV. Andyan ba ate? Pakibasa. Oh, wait lang po. James chapter 6, 4, 6, 7. And then talon tayo ng 10. Ano ba sabi ni Santiago about sa pananalangin? Santiago, chapter 4. Sa James. Santiago chapter 4. 6, 7 to 10. Ang sabi po dito, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga Pwede po nating ulitin, malakas po. 1, 2, 3. O, balo yun niya po sikreto kanyan. Niya po. Amen. Ang sabi po dito, no, kinalulugdan ni Lord yung mga taong mapagpakumbaba. Amen. At yung mapagmataas, anong sabi niya?
parang kinakalaban natin si Lord kapag tayo ay nagiging mataas. Amen po. Ang sikreto, sabihin mo sa katabi mo, always humble. Amen. Ang bunga ng isang matagumpay na mananampalataya, isang matagumpay na believers, once you have, ang sabi dito, a humble heart. Amen. Lowliness kagaya ni Nehemiah. Amen po ba? Iiyak mo yan. Kung may nasakit ka, may pagkakataon, no? Meron kang ang mata, di ba? Yung mga mata natin, sabi ng Bible, kung yan ang dahilan ng pagkakasala mo, dukutin mo yan. Sabi niya, di ba? Eh kung naman sabihan ko na nyo rin mata ayo, tanggalan nyo la. Ibig sabihin, no? Ipagkatiwala mo na, huwag mong tingnan kung ano man yung mga nasa paligid mo. Imingi ka ng guidance sa may times na umiiyak ka, nasasaktan ka. Bilang tao, masakit, nasasaktan ka. Pero alam mo, pag lumilapit mo yan sa Panginoon at tuturuan ka naman, eh nakaman maglingkod ka rela eh. Maglingkod ka na ako. Yako ng bala ka rela. Wow. Amen? Amen? Alam mo yun, no? Yung sakit na sakit yung pakaramdam mo, tapos yung word ni Lord, ganon, hindi ka mapapaiyak, may instances in prayer. May pagkakataon ganon. Iko-comfort ka ng Panginoon. Di ba? Kanino ka ba maglingkod? Sabihan ng Lord kaya. Kanino ka ba naglilingkod? Naglilingkod ka ba sa kanila? Di ba sa akin ka naglilingkod? O, sagot kita. Sabi mo sa kanila mo, sagot kita. Eh, may pamalawi-lawi isipin mo yan eh. Amen po? Amen po. Amen. Amen. May pagkakataon, nasasaktan ka, iyak mo, it's normal. Kung hindi ka nasasaktan, iyak ka mabi. Lahat ng mga buhay dito, magsabi ng amen. Di ba? Ating kang pakaramdam, ating kang emotion. Brilyo milako yan. Kabang mabiya ka kapatid, mararanasan at mararanasan mo yan. May pain, masasaktan ka. Kasi may mata ka, nakakakita ka, naririnig mo. Amen po ba? Ngayon, kung ayaw mo na maranasan yan, at suki kayong secret. Amen po ba? But ang sabi po dito, always humble ourselves. Wala naman mawawala kung ibaba mo yung sarili mo. Amen? Ako lagi yung sinasabi ko, yun yung ano ko eh. Diba? Eh naman kabawasan king pangatao mo naman yat ka sorry. Diba? Diba? Eh naman pa, mila ko yung metong mong mata. Diba? Kasi yan yung lagi sinasabi ni Lord. Amen? Amen. Si Lord, talagang nagko-comfort siya through the Holy Spirit na nasa sa atin. Lapit na ako pong mayari, don't worry. Now, ang sabi po dito, nabasa natin yung James chapter 4, 6, 7 to 10. Some example in the life of Jesus Christ. Although He is the Son of God, but He always praying every time. Saan po natin makikita yan? In Matthew chapter 4, verse 1 to 11, before starting His public ministry, God prays. Amen? Nanalangin po ang Panginoon. Bago pa po siya nagdeklara na nagmi-ministry nung siya ay narito sa lupa. Makikita natin yan in Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Before choosing the 12 disciples, nanalangin din siya sa pagpili ng kanyang mga disipulo. Luke chapter 12, 16. Chapter 6, 12 to 16. Before going to the cross, siya ay nanalangin. Mark chapter 12, 32 to 42. And John chapter 17. Mismo po ang ating Panginoong Yesus, bago siya gumagawa ng hakbang, ang sabi dito, siya po ay lumalapit sa amang nasa langit. Amen po ba? Last qualities, the leadership of Nehemiah. Leadership, it means yung kanyang pamumuno. Nehemiah stands out as a leader. He was after God has impressed to him the needs of Israel. In chapter 1, he surrendered himself to God and allowed the Lord accomplish the impossible task through him. Amen po? Then sabi dito, makikita po natin yan, sinabi ko kanina, when Ezra led the second wave after Ezra, 13 years after, doon pa lang po, naiayos muli ang wall of Jerusalem because of Nehemiah. And sabi dito, no, 13 years after, they neglected, ang sabi dito,
rebuild the walls because of Nehemiah took this responsibility by God's help and through his effective leadership. The walls of Jerusalem were built only in 52 days sa kanyang liderato. Amen. So makikita po natin dyan, yung kanyang, sabi dito, nag-stand out daw po, yung kanyang leadership at naipamalas, nakita din ng hari kung papaano siya mamuno sa kanyang mga nasasakupan. Amen po ba? At makikita po natin dyan, he cries out, he humbled himself to the Lord, and after he cries, lumapit siya sa Panginoon, and now meron siyang matibay na pananaw, they have a vision, yung pangungusap ng Diyos, kaya na-accomplish lahat, yung task, amen, dahil hindi sa tulong niya, kundi sa tulong ng Diyos. Amen, dahil kumonsulta siya, he priority God's first, amen, bago ang lahat. Amen po ba? Kaya makikita natin dito, ano sabi? In 52 days, na-revealed yung wall of Jerusalem na nawasak ng kanilang mga kaaway. Amen po ba? In Nehemiah chapter 2 verse 10, ang sabi dito, Nehemiah chapter 2 verse 10, ate, tingnan ko nga. Sige, malapit na po ako matapos. 2:10. Okay. Sabi dito, nang malaman ni Sanballat at Oronita at ni Tobias na isang opisyal ng Amonita na may dumating upang itaguyod ang kapakanan ng mga Israelita, sila'y lubos na nagalit. May mga oposisyon. May mga sabi dito, amen? So makikita natin, meron po bang oposisyon? Meron po bang kalaban? Meron po bang lumalaban sa kanya? Meron. Amen? But one thing na nakita ko sa buhay po ni Nehemiah, you always keep silent and quiet. Amen? Amen po ba? May mga pagkakataon sa mga buhay natin, nasasaktan ka, but you need to keep quiet and silent. Amen po? Hayaan mo ang Panginoon ng lumaban sa'yo. Amen? Amen? God will comfort you. Amen? Sabi nga ni Lord, alin na ka mang karela maglingkod. Alam niyo po ba lahat ng mga bagay na ginagawa nating kabutihan dito, wala naman ibang babalik. Hindi lahat yan ng mga bagay na ginawa mong kabutihan, hindi naman sa kanila babalik yan sa'yo. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Bible, what you sow, you will reap. Kapag meron ka mga pinagdadaanan, si Lord magko-comfort sa iyo. Mo panghinayangan, wag natin panghinayangan yung mga ginagawa natin ng mabuti. Because in right time, we will harvest. Amen po ba? Anong ginawa ni Nehemiah? 3. Yung nagdi-disagree sa kanya. At ang sabi dito, nagalit. Amen. May mga pagkakataon tayo kapag ayaw natin yung isang bagay, di ba? Kwento ka rin, makanitaya, makanyanya. Amen. Paborenyo lang. Sabihan mo, paborenyo lang. Amen. Sino ba? Di ba? Hindi naman ikaw yung nagkakasala, si Lord. At you know what? Isa sa mga attitude, lalo na yung lingkod ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Andyan ba tayo? Amen. Walang kabawasan. Sabi mo, walang kabawasan nang mag-say sorry. Amen po ba? Hindi ibig sabihin, at alam niyo po ba, lahat ng mga pinopromote ni Lord, naniniwala ako, amen, in the right time. Amen. Lalo na ngayon sa mga paglalagay ng mga posisyon, not only, sa government, pwede pa siguro, pero sa harapan po ng Panginoon, si Lord po, ang magpo-promote dyan. Si Lord po ang magbubulang, to that. Amen? At naniniwala po ako, lahat ng mga inilalagay ni Lord sa church, may kalalagyan. Amen. Lahat ng mga may kalalagyan sa presensya ng Panginoon, magsabi ng amen. Amen? Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Amen. Sabi dito, all these oppositions, Nehemiah keep his resolve and led the people to finish the work successfully. Amen? Amen po ba? Amen? Alam mo yun, yung isang bagay na may mga task, may mga dapat gagawin, amen?
So, do it. Amen. Gawin mo kung ano yung pinakamainam. Wala tamang makanil na tamang, do it. Amen. Nung ating kang isahot, di sumaop ka. Nung ala kang isahot, di manahimik tamo. Amen? Amen po ba? Awa tayo po. Kasi makanyang king ministry. Amen? Makanyang talaga kang Lord. Amen? Dapat yung word tamo, Lord, magpagamit ko kaya ka. Lord, bahalo ko, alam ko, gagawin ko yung part mo, part ko sa kaharian mo. Gagawin mo yung part mo para sa akin. Amen po ba? Dapat ganun yung mga word natin. Lord, unahanda ka. Amen. Lord, magpunta ako, babayuhin ka. Amen. Amen po. Amen. Huwag nating ayan, katulad, no, yung ma-destroy yung inilagay ni Lord sa atin. When we accept the Lord as Lord and Savior ng buhay natin, our identity in Christ. You are loved, you are forgiven, you are a child of God. Huwag mong hayaan na ma-destroy yung itinanim ni Lord na yan sa mga puso natin. Amen? Amen po. Wala pa mo. Mag-preach yun, oh. Po. So now, ang sabi dito, last po, Nehemiah chapter 6:3. Last verse, tapos na po ako. 6:3. Nehemiah chapter 6, verse 3. Andiyan na po. Last verse. Kaya't nagpadala ako ng mga sugo para sabihin sa kanila, mahalaga ang aking ginagawa. Ginagawa rito kaya hindi ako makakapunta niyan. Hindi ko maaaring ipatigil ang trabaho rito para makipagkita lamang sa inyo. Amen? Yung pong talagang stand, no? Ni Nehemiah. Ano yung goal niya? Ma-reveal mulit. Maitayo mulit. Amen? Para sa atin ngayon. Meron na po bang na-revealed si Lord sa mga buhay natin? Ano yung na-revealed ni Lord? Nung tanggapin natin si Lord sa mga, ano yung na-revealed sa mga buhay natin? Amen? Na-revealed ba? Katulad ni Nehemiah, yung pagmamahal natin? Amen? Sa Diyos, sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa ating mga asawa, sa ating mga magulang, na-rebuild ba yan katulad ni Nehemiah? May pagmamahal ba yan sa mga puso natin? Amen po ba? Nakukuha po ba natin? And nasabi doon, Jesus Christ Himself, the revealer of our life. Si Lord Jesus po ang nag-rebuild at magre-rebuild at magre-rebuild pa sa mga buhay natin. May magpagkakataon, amen, nadi-destroy yan, but I know in my heart, kapag tayo ay lubos ang nagtiwala sa Panginoon, meron mang mga na-destroy sa mga buhay natin, meron man Sanbalat, meron man Tobias, nag-o-opposition sa atin. Tandaan natin kapatid, merong iisang Diyos na laging kasama natin to restore lahat ng mga nagiba ng kaaway sa mga buhay natin. Amen. Philippians chapter 1:6. Ate. Last verse. Pasensya na po, masyadong umarakal verse ngayon. 1:6. Natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan ng Diyos, sa inyo ng Diyos, ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Amen? Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, lahat ng sinimulan natin na itinanim ng maganda, amen, sa ating ministry sa Panginoon, sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa ating pamilya. Ang sabi doon, hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoon, lulubusin ng Diyos ang lahat, ang sabi doon, ng mga naitanim nating na maganda. Amen? Conclusion, ang sabi po ni Jeremiah Lepasana, praise God, He will finish the work that He has started in me, in us, amen, sa ating lahat. Sinimulan ng Diyos, amen, natatapusin niya sa mga buhay natin. Glory to God. Sige po, lahat tayo ay tumayo, tayo po ay darako sa ating communion. At habang tayo po ay duwadako sa ating communion, let us worship the Lord. Let give our praise, hallelujah, sa ating Panginoon. Hallelujah, glorify Thy name. Thank you, Jesus. Lahat po ng mga communion elements,
Bago po tayo mag-worship kay Lord, pwede po nating ilapit dito and then we will pray for that. Hallelujah. Glorify thy name, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amin, Panginoon. Lord, sa communion na to. Thank you, Lord. We bless your name. We worship your name, O God. In Jesus' name. Sige po. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Jesus, bless your name, Lord. Walang hanggan. Sige po, manatili tayo sa diwa ng pagsamba sa Panginoon. Thank you, Lord. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito lang sa biyaya mo. Oh, we worship you. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin po namin, O Diyos. Ang aking Salamat, Panginoon. itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Salamat, Panginoon. Sa kalangitan, Yes, Lord. ang iyong kaluluwa. We bless your name. We worship your name. Kadakilaan mo'y di Salamat, Panginoon. mapapantayan. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Purihin ka sa awit. Thank you, Lord Jesus. Itataas ang aking Yes, Jesus. itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Thank you, Lord. Yes, Lord. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa buhay na ganap at buhay na kasiyasiyan ay hinihandog mo para sa amin. We appreciate, Lord, the life that you have given to us, Lord. At sa pamamagitan, Panginoon, ng aming communion, Panginoon, sa aming pagkanin ng tinapay, pag-inom ng saro, Panginoon, inaalala ka namin, O Diyos, na ang iyong katawan, Panginoon, ay nasugatan. Ang iyong katawan, Panginoon, ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, to restore, O God, the salvation, Panginoon, na hinihanda mo para sa amin, Lord. Maraming salamat, Ama, sa buhay na walang hanggan na inihandog mo para sa amin. You sacrifice everything, O God, sa bawat isa sa amin, Lord. We thank you, Lord, for the redemption, Lord God. Lord, sa pagkatubos mo, Panginoon, sa aming mga kasalanan, that our life, O God, here on earth, O God, we will enjoy, O God, because, Lord Jesus, kasama ka namin, Panginoon, at sa iyong pagkamatay at muling pagkabuhay, Panginoon, kasama ka, pakasama kami, Panginoon, to restore the life, Lord God, that you have given to us, the restoration, Panginoon, Lord, in all aspect ng mga buhay, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Lord. We thank you, Lord Jesus. Maghari ka, Lord God. Manguna ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat, Ama. Sige, kainin natin ang tinapay. Gayon din, Panginoon, ang saro, Panginoon, sumisimbolo, Panginoon, ng iyong dugo, Panginoon, na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo. We apply the blood of Jesus, Lord, sa aming mga buhay. The blood of Jesus, Panginoon, Lord, sa pamamagitan ng iyong dugo, pinatawad mo ang aming mga kasalanan. Through the blood of Jesus, O God, we receive the grace of God. Lord, through the blood of Jesus, we are protected. Through the blood of Jesus, Lord, we are forgiven, we are loved, we are acceptable, O God. And Lord, through the blood of Jesus, we are protected, Lord. We enjoy right now, God,
the life, Lord God, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat. Sige, inumin natin. Sige po, let us pray. Taas po natin yung ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, minsan pa, kausapin po natin ang Panginoon. Alalahanin po natin yung mensahe na Lord sa umagang ito. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Revealing our life, O God. We cannot do, O God. Hindi namin magagawa na maituyo muli ang aming mga buhay. Lahat ng pagguho, Panginoon. Lord, ng aming mga buhay, pagguho, Panginoon. Lord, ng aming mga pagmamahal, Panginoon, pagguho, Panginoon, ng aming tiwala, pagguho, Panginoon, Lord, lack, O God, na forgiveness, Lord God, pagguho, Panginoon, for unbelief, Lord God, right now, I declare and decree right, Lord God, Lord, restoration, Lord God, sa mga buhay namin. Lord, alam namin, Lord, reveal our life, reveal the strongest, Lord, Lord, na aming mga buhay na kasama ka, Panginoon, no matter what, O God, we will pursue our life because you are here, because the Holy Spirit is living with us, Lord God, and through the light of Prophet Nehemiah, Lord God, allow us, Panginoon, Lord, to surrender totally our life to you, O God. Allow us, O God, to forgive, Lord, our sins, Lord God. At sa oras na to, Ama, Lord, amin pong winawasak, Lord God, lahat ng mga tanikala, Panginoon, sa oras na to, Lord, na pilit, Lord God, ginagawa ng kaaway, Lord. I declare and decree right now, God, restoration, Lord God, sa relasyon, Panginoon. Restoration, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na mga bagay-bagay na pilit, Panginoon, winawasak ng kaaway. Sa oras na to, Lord God, reveal our trust to you, O Jesus. Reveal, Lord God, Lord, our love to you like Nehemiah. Reveal the lowliness, O God, na nanggagaling sa iyo, Panginoon, Lord, the spirit of boast, Lord God. I declare and decree right now, God, Lord, the spirit of lowliness, we apply right now in our lives, in the name of Jesus. In the name of Jesus, maraming salamat. We surrender everything to you, Panginoon. Maghari ka, manguna ka, Panginoon. Let your kingdom come. Let your will be done, be happen on earth as it is in heaven, Lord Jesus. Maraming salamat, Ama. Patuloy, Lord, dinideklara po namin, Panginoon, right now, God, we are forgiven. Sabihin mo ngayon, we are forgiven, we are loved, we are acceptable, we are a child of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say,